Okay mga ka-popcorn, it's confirmed may bago akong idolo. Hindi na si Miss Heart Evangelista. Ito ay walang iba kundi si Mayor Alice Guo. Kung bakit ko siya naging idolo ay dahil naintriga ako. Diba, alam niyo naman yan, nung unang-una ko pa lang siyang kinontent. Mula nung naintriga na ako sa kanya. Tapos pinanood ko ng buo yung kanyang Senate hearing. At nag-research ako tungkol sa kanyang pagkatao. Although hindi naman ako part of the Senate, no? Gusto ko lang mga ilam talaga. Ganun ako kamarites. So, yun nga, tama yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros na napakanipis ng impormasyon sa kanya. At eto nga, nung nag-join ako ng isang forum tungkol kay Miss Alice, nakakalap ako ng mga pictures at mga information tungkol sa kanya. Tapos, nakita ko, it's from her Instagram daw, which later on, ni-research ko yung kanyang Instagram only to find out that it's already deactivated. So ano kaya nangyari? Bakit nagde-deactivate ng mga social media accounts itong si Mayor Alice Guo? That's what I want to know. So anyway, bago tayo dumako sa kung saan-saan pa man, gusto kong i-share sa inyo etong nakita natin sa pinag-uusapan kasi si Mayor Alice dahil nga napaka-fashion icon daw nito. Fashionista pala si Mayor Alice Guo. Pero nung nakita natin siya sa Senate hearing, sobrang simple lang ng peg niya, di ba? Makikita mo the way she speaks, very soft-spoken siya, ganyan. Pero wag ka, dahil ang kanyang mga kagamitan, ang isang necklace ay nagkakahalaga ng isang townhouse, hindi lang. Siguro mga 2 townhouse, ganon. So anyway, isa-isahin natin, no? Meron lang tayong mga nakuhang couple of pictures, siguro mga 9 or 10 ito. Tapos iintrigahin natin ng kaunti, no? Lalagyan natin ng konting spice. Kasi kung bilang sobrang marites ko, tinignan ko talaga kung magkano ang presyo ng bawat isa nito. So anyway, eto may papakita ako mga pictures sa inyo, tapos i-indicate ko doon yung price sa dollars and then converted to Philippine peso. So katulad na lamang ng isang ito ay Christian Dior Visor hat. Nagkakahalaga siya ng 39,885 pesos, which in dollars is 690. Color brown itong sa kanya. Bulgari Diva's Dream Necklace na nagkakahalagang 928,000 pesos. And then next is Bulgari Serpenti Viber Necklace. Alam nyo ba itong necklace na ito ay una ko lang itong nakita kay Heart Evangelista sa isang event sa GMA. At grabe palang halaga talaga nito, no? Yung presyo niya is 11,862,184. So imagine, di ba, 2 townhouse na ito kung tutuusin at ang dami ng mabibili dito sa halagang ito. And then ito, may kapartner siya na Bulgari Serpenti Viber ring, which costs $41,700, which in pesos is 2,410,489.35. O diba, meron pang butal. Kasi nga, kinonvert ko to sa Google. And then next is ito, makikita nyo, black bag, which is Gucci. Gucci sling bag siya. So nakita natin ang presyo niya is 97,640.58 pesos. Nakita lang ito sa isang bilihan ng authentic bags. Kaya wala siyang conversion sa dollars. And then next is Gucci Pink GG Jacquard Wide Leg Crop Pants, which costs 42,717 pesos. Or in dollars is 739. Imagine for a pants. For a pants, gagastos ka ng 42,717. Di ba usually pagka may mga special tayo, I'm sure naman kasi na ginamit niya ito sa special occasion. Syempre, nakatatak na yon, di ba? Na parang ayaw mo na din i-repeat yung clothes mo once na nagamit mo siya sa isang special event, di ba? So, eto, ano na kaya ang gagawin niya dito after niyang masuot ito, di ba? Syempre, alam naman natin na hindi naman ganun kahalaga ang mga garments o mga damit, di ba? Kasi hindi siya asset, kasi nga damit lang siya.
At ikaw para gumastos ka sa isang pantalon ng 42,000, it means na sobrang yaman mo. 'Di ba? And this one is Chanel leather bag, which costs 416,192.75 pesos. So dito makakakuha ka na ng bahay na merong mga rights, no? Sa halagang yan. And then next is Chanel sling bag with gold chain. You'll never go wrong with the gold chain. It costs $4,070, which in pesos is 235,128.92. Grabe, ang ganda nito. Pero sa presyo niya, never ako bibili ng ganyan kasi hindi naman ako mayaman. And next is this Louis Vuitton BB handbag, which costs $3,500, which in pesos is 202,245.75. So, syempre, di ba, kung ordinary na tao ka lang, tapos, alam mo na, ang halaga ng pera dito sa Pilipinas, hindi ka basta-basta bibili ng ganong kamamahaling gamit. So, I assume na ito si Mayor Alice Guo, talagang maraming salafi. At yun nga, ang kanyang sasakyan pa, naka-sports car ang lola mo. So, yung sports car niya ay ito, yung McLaren. Ayan, may nakalagay sa plate na Alice Guo. O, di ba? Bongga! So, syempre, di ba, parang ikaw mag-iisip ka kasi sinabi niya laki siya sa farm, mga ganun, Chuva Channelar, di ba? Tapos parang pinalalabas niya doon sa Senate hearing na very ordinary lang yung buhay nila. Although meron silang mga couple of businesses na nilahad niya nga doon na meron nga daw silang mga negosyo. Pero still, di ba, makaka-afford ka ba ng mga ganun mamahal na bagay? Usually, di ba, sa mga business-minded people, hindi nila inuuna ang mga luho na ganyan. Kaya grabe, sobrang nakaka-inspire itong kayamanan. Nakaka-inspire yung pagiging mayaman ni Mayor Alice Guo kasi 'di ba syempre 'di ba? Parang feeling ko kasi although hindi naman rags to riches dahil nga sinabi niya na sa farm siya lumaki. Syempre parang maiisip mo na kung sa farm ka lumaki siguro sakto lang yung buhay niyo, 'di ba? Pero nakakatuwa na ganito na siya umangat ngayon sa buhay.